Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan niyo po kami sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page and YouTube ng True FM. Please do follow us and subscribe. At ngayong araw po, Martes, serbisyo publiko po tayo mga kapatid. At ang ating tututukan ay tulong sa pagpapalibing. Dahil nga po, ngayong linggo on Friday ay All Saints Day na po. Araw ng mga patay on November 2. Ayan. Bukod po sa mabigat sa dibdib, mabigat din po kasi sa bulsa, di po ba, ang mamatayan. Hindi lang gasto sa ospital ang inyong iisipin, pati na rin ang ilang araw na lamay, cremation o pagpapalibing at maging ang burial lot. Ayon po sa real estate company na Golden MV Holdings, nasa 8,000 to 15,000 pesos yung pinakamura na pinakamurang funeral packages sa bansa. Aabot naman sa kalahating milyon yung pinakamahal. I'm sure yung pong talagang mga mayayaman, mahigit pa sa kalahating milyon ang kanilang nagagastos. Malaking tulong po ang mga insurance. Pero paano kung wala? Nandyan ang ilang government agencies para po tumulong, gaya na lang ng Department of Social Welfare and Development at ang Social Security System. Tutok na dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. At ang ating question of the day, mga kapatid, dapat bang gawing libre ang pagpapalibing? Ano po ang inyong opinion dyan? Abay, kung gusto po kayo nga makisali sa ating discussion, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. At kung kayo po ay mapipili namin, pwedeng manalo po kayo. Isa ang mananalo ng 500 pesos! Yay! I-share lamang po ang live stream namin. Siyempre, dapat share niyo po yan. At kung kayo po ay may mga katanungan or mga concerns sa ating makakasama, ang DSWD at ang SSS, mag-post din po kayo sa ating live stream or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289. Again, that's 8689-3289 at sa 8689-3290. 8689-3290. Tawag na po kayo mga kapatid. Mauuna po ang DSWD. Tapos sa second part of our program, makakasama po natin ang SSS. Kaya kung may mga concern po kayo, agahan nyo na po ang inyong pagpo-post or pagtawag po sa ating tanungan hotlines para ma-accommodate po namin kayo agad-agad. Simulan na natin ang ating talakayan. Makakausap natin via StreamYard si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang hapon po sa inyo, Asek Dumlao. Ay, magandang hapon, Cheryl. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo. Bago po tayo, Asek, pumunta sa burial assistance, kumustahin po natin yung mga efforts po ng DSWD dito po sa pananalasa ng Bagyong Christine. Kumusta yung relief operations sa mga nasalanta po ng bagyo? Yes, Cheryl, patuloy pa rin naman po ang ating ahensya sa pakikipag-ugnayan sa mga local government units para makapagpatuloy tayo sa ating resource augmentation at makapagpatid nga po ng mga karagdagan pa ng mga food packs, non-food items, mainom na tubig at iba pa pong mga tulong sa mga naapektuhan. Batay doon sa aming 6 a.m. Monitoring, ang total affected families ay nasa mahigit 1.8 million at yung mga total affected individuals nasa mahigit 7.1 million. Gayon din po, based on our monitoring, meron tayong mahigit 69,000 na mga pamilya na nasa evacuation centers pa or an equivalent of more than 269,000 na mga katao. Yes. And patuloy na po tayong nagmo-monitor para maipahatid natin yung kaukulang tulong. Batay din, Cheryl, dun sa aming pinakahuling ulat, ang DSWD ay nakapagpadala na ng mahigit 718,000 na mga family food packs dito sa mga apektadong mga lugar. Gayon din po yung
mga non-food items na naipahatid na rin. And of course, yung cash assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation na napauna rin nating naipahatid dun sa mga naapektuhan, particularly in Region 5. And gaya nga ng nabanggit ko, patuloy pa rin po tayong nakikipag-ugnayan sa mga local government units para po yung mga karagdagang pangtulong ay maipahatid din natin. Okay. Klaruhin lamang po natin, during this time, yung mga ganito pong nasasalanta ng bagyo, maliban po sa food packs na ibinibigay, ano pa po ulit na assistance na pwede po nilang mahingi mula sa DSWD, ASEC? Well, bahagi po ng resource augmentation ng DSWD sa mga local government units ay yung food and non-food items. Doon sa non-food items, nakapaloob dyan yung hygiene kits, kitchen kits, family kits, and meron din po tayong mainom na tubig na ipapahatid sa mga naapektuhan through their respective local government units. In addition to that, dahil nga ang DSWD ay hindi lamang po nangunguna sa food and non-food item provision, but tayo rin po ay nangunguna sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. Kaya nakikipag-ugnayan po tayo sa mga camp managers para matiyak na may mga safe spaces para sa mga vulnerable sectors, magkaroon ng mga learning activities para sa mga bata. Gayun din po, no, merong lugar na hiwalay ang mga kababaihan, na yung mga lactating mothers. And of course, para sa mga individual na nakararanas ng trauma, bunsod ng idinulot ng Bagyong Christine, ay tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa mga social workers on the ground para magsagawa ng psychosocial intervention. And dahil nga patuloy naman yung assessment na isinasagawa natin sa ground, tayo rin ay nakapagpahatid ng financial assistance, lalo na nga po doon sa mga pamilya na may mga miyembro po ng kanilang pamilya na pumusay bunsod na rin sa epekto ng Bagyong Christine. Kaya nakapagpahatid din tayo ng burial assistance po sa kanila. Doon po, so sa AIX po, nakapaloob yung burial and funeral assistance po, ASEC? That's correct, Cheryl, dahil nga ang Assistance to Individuals in Crisis Situation is a social safety net at nagbibigay tayo ng tulong para sa mga kababayan po natin na humaharap sa matinding krisis o sakuna o matinding kahirapan. Immediate assistance is being provided under that program. At nakapaloob nga, no, one of the services under AIX ay yung funeral assistance. So yung funeral assistance natin, nagbabahagi tayo ng tulong pinansyal or nag-i-issue tayo ng guarantee letter para matulungan po yung mga kababayan natin na sumasailalim nga sa matinding krisis na mabayaran yung kanilang funeral and other expenses. Kasama na dyan yung pag-transport noong deceased, no, doon sa kanyang residence o sa hometown, o yung pagpapalibing mismo, yung cremation, or iba pa, no, na mga karagdagan pa na mga expenses subject to the assessment of our social workers and submission of documentary requirements. Magkano po, ASEC, yung financial assistance na maaaring maipaabot ng DSWD sa mga namatayan? Well, ang maaari nating maipahatid, Cheryl, po pwedeng 10,000 pesos to a maximum of 50,000 pesos. Yung kasi mga casualties during disasters or calamity, nakakapagpahatid tayo ng 10,000 pesos dyan. Again, subject to the recommendation of the disaster group and the assessment also of the social worker. Ngayon din po, kapag kasama na yung buong service, no, yung pong may mga service provider, may mga funeral parlor, pag minsan umaabot sa mahigit 10,000 yung funeral expense, ay nag-i-issue na po tayo ng guarantee letter. Dahil kung natatandaan ni Cheryl, at the DSWD has entered into memorandum of agreement with various service providers. At ito nga po yung napagkasundoan na kapag mahigit 10,000 na yung funeral expenses, ay mag-i-issue tayo ng guarantee letter doon sa service provider, naka-address yan, na kung saan sinasabi natin na tayo na po sa DSWD ang mamamahala sa pagbabayad noong pong natitira, no, o yung pong outstanding balance ng ating client doon sa service provider. Ito po kasi basta lumagpas sa 10,000, guarantee letter na po ang ibinibigay ng DSWD. Ganun po ba?
Tama ka po dyan na Cheryl. If less than 10,000, pwede tayong mag-outright cash. Gayon din no, doon sa mga pamilya nga na may mga casualties during disasters. And outright cash rin po yung naipamahagi po natin. Sino po ang qualified para po sa burial assistance? Indigent lang po ba or basta naapektuhan ka, kung talagang nangangailangan ka kahit na hindi ka qualified as indigent, ay makakalapit pa rin po ba sa DSWD? Gaya nga ng nabanggit ko, Cheryl, no, itong AICS ay social safety net para sa mga individual, mga pamilya na sumasailalim sa krisis. Kaya po talaga ina-assess sila ng aming mga social workers para ma-determine kung capable ba sila to shoulder the expenses that they will incur. Bunsod nga po noong pagkakamatay ng isang miyembro ng pamilya. At gayon din po may mga ibang mga indicators na tinitingnan ng ating mga social workers para ikaw ay maging eligible o makatanggap ng assistance under this program. Hindi po nangangahulugan na mahirap lamang po ito o may pinipili po no na sektor na masaserve. Ang mahalaga po dito, Cheryl, ay ma-assess ka ng social worker, makita na talagang in crisis ka at nangangailangan ng tulong. At ano po ang requirements? Again, mga kapatid, iklaro po natin kasi pinag-uusapan namin ni Asek Dumlao ay yung mga namatayan nito pong nagdaang bagyong Christine. Hindi lamang po ito. Ito pinapag-usapan na natin in general yung burial and funeral assistance na naibibigay regardless kung dahil po yan sa bagyong Christine o sa ibang kadahilanan. Ayan, ganun po ang sinasabi ng DSWD. Maaari po kayong humingi ng tulong sa DSWD if kayo po ay gipit. At depende po yan sa assistance or sa evaluation ng ating mga social worker. Maaari po silang magbigay ng around 10,000 pesos, max of 10,000 pesos na cash. Pero kung malaki-laki po, ay naglalabas po sila ng guarantee letter as much as 50,000. Ano po ang mga requirements, ASEC? Ano yung mga requirements o documents na dapat po ihanda kung lalapit po sila sa DSWD for burial and funeral assistance po? Yes, tama ka dyan sa nabanggit mo, Cheryl. Yun nga yung mga kinakailangan. At importante talaga nating i-stress yung assessment ng social worker. Now, para po matulungan din at ma-facilitate yung isinasagawa na assessment, kinakailangan kumpleto rin po yung mga documents na dala noong client na pupunta sa DSWD. Siyempre, may death certificate. Okay? Dapat inisyo yan ng ospital or ng city or municipal health office. At kung wala naman po yan, may din naman po yung certification from the hospital or from the doctor or the authorized medical practitioner or a tribal chieftain para naman sa mga kapatid natin na mga indigenous peoples. Aside from the death certificate or certificate of death, certification from the hospital, maaari rin po silang magsumite ng funeral contract, statement of account with the service provider. Gayon din po, kapag merong balanse, no, halimbawa nailibing na, maaari rin naman po isumite yung promissory note doon sa service provider. So, yan po yung mga tinitingnan natin na kinakailangan po maisumite sa ating pong mga social workers. So, talagang death certificate lang ang pinakamahalaga? Asek. That's correct, Cheryl. No? That's one of the important documents na dapat may sumite, yung death certificate or certification mula doon sa ospital o doon sa doktor. And siyempre, gaya nga ng nabanggit ko, kapag sila kasi ay kumuha ng funeral parlor, siyempre meron dapat silang statement of account or funeral contract with that service provider. Okay. Kanina po nasabi nyo na kung nailibing na, so pwede pa palang lumapit kung may naiiwan pang utang. Gaano po katagal? Okay, nailibing na may naiiwan na utang or meron po ba yung parang nailibing na, nabayaran na, ay pwede naman palang lumapit sa DSWD, nang utang pa ako. Pwede po bang ganun ang maging rason at ma-reimburse part of kung ano ang kayang ibigay po ng DSWD? Yes, depende yan, Cheryl, kasi baka may
isipin nila kahit matagal na, pwede pang Oo. lumapit, ano. Depende kasi doon sa circumstances kung bakit kinakailangan ng ilibing, no? O bakit ilibing na rin yung kanila pong kaanak. Kung kaya nga po, may mga ano kasi may mga customary practices na kailangan mabilis, ano. So, pwedeng nag-tap na sila o kumuha na sila ng service provider at naisagawa na. Unfortunately though, when they have to settle na the amount that they need to pay, kulang po yung kanila pong mga resources. That's why sila po ay nag-i-issue ng promissory note dun sa service provider. At kapag nakita naman talaga ng mga social workers natin, no, na talagang wala po silang resources, wala po silang capacity to pay for the expenses that they incurred, kinokonsidera po yan ng ating mga social workers. Kaya napakahalaga talaga yung assessment na isinasagawa, yung pong interview na ginagawa po ng ating social worker with the client. Okay, walk us through kung ano po yung step by step na dapat gawin. Kunwari po, ASEC, kompleto na yung documents po na kakailanganin. Saan po, paano ang proseso po? Okay. Para po sa mga kababayan natin na nagnais nga po na humingi ng tulong under the funeral assistance under AIX, pwede po silang lumapit, pumunta sa aming pong mga tanggapan, particularly sa Crisis Intervention Division, sa aming pong mga opisina. Pwede rin po silang magtungo sa mga satellite offices ng DSWD. Meron rin naman po tayo mga SWAD offices, usually sa mga munisipyo yan o sa malapit sa opisina ng Local Social Welfare Development Office. Nandyan po, no, yung aming pong mga kawani. So maaari po kayong makipag-ugnayan, dalhin nyo po yung mga requirements na nabanggit ko kanina, and then kayo ay i-evaluate, no, based on the requirements, the documents that you submit, interviewin din po kayo ng social worker. And from there, the assistance will be released. Mhm. Same day po ba yung pag-release? Pag outright cash yan, Miss Cheryl, yes, same day nakakapag-release na rin kami. In fact, even kapag guarantee letter, nakakapag-issue na rin tayo within the day. Okay. Yung pong ano naman, nagpo-provide din po ba daw ang DSWD ng, kanina po na-mention nyo yung psychosocial services, pero doon sa trauma na inabot ng mga kababayan natin sa Bagyong Christine or sa mga bagyo, sa ganito po, mayroon din ba? That's correct. Meron din tayong psychosocial first aid na tinatawag. In fact, Cheryl, kapag nga mga sa management of the dead and the missing, ang mga katuwang natin dito ay mga local social welfare development officers kasi na-train na rin sila on the conduct of the PFA or the psychosocial first aid. And isinasagawa din nalaga natin ito sa mga kababayan natin. In fact, under the assistance to individuals in crisis situation, psychosocial intervention is also one of the services that is being provided. So sa AIX, hindi lamang po pinansyal na tulong, meron din tayong mga non-financial services. Ito yung psychosocial or meron din tayong mga referral services. Ibig pong sabihin, kapag halimbawa kinakailangan pa ng mas malalim na intervention, maaari po nating i-refer dun yung client doon sa mga experts na makakapagsagawa o makakapag-provide ng intervention na iyon. Halimbawa, meron nga rin pong namatayan at talagang sumailalim sa matinding trauma, talagang nakaapekto rin doon sa kanyang mental well-being at kinakailangan pa ng mas matinding counseling, rini-refer din natin doon sa mga experts on treatment of such cases. Hello, ASEC. Sorry, may napindot ako dito na wala ang aking audio. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. May nag-message po ulit. Pwede daw po bang pakiulit-ulit yung mga kakailanganin pong dokumento na kailangang ihanda na dapat dalhin sa sa DSWD para po doon sa burial and funeral assistance. Death certificate. Yes, for death certificate or certification from the hospital or the doctor or from the tribal chieftain kung indigenous people po.
Aside from the death certificate, magdala rin po kayo ng inyong funeral contract, statement of account, or promissory note kung napalibing nyo na po at meron po kayong funeral expenses left unpaid. Ayun, okay, and promissory note. O ayan, mga kapatid, siguraduhin nyo pong bit-bit nyo na para hindi na kayo pabalik-balik. Kailangan pa po ba ng appointment? May mga kailangan po bang appointment online or basta walk-in lang po pwede na? Yes, Cheryl, walk-in, ina-accommodate na yan ng DSWD. Of course, dahil marami naman din tayo mga clients araw-araw, kinakailangan po na pumila rin po tayo at isa-isa rin po tayong i-evaluate o i-assess at interview ng ating mga social workers. So magtungo lamang po kayo sa tanggapan ng aming pong ahensya. Okay. Death certificate, mga kapatid, or certification mula sa ospital or sa doktor or sa chieftain po ng inyong mga tribo at yung funeral contract nyo kasama yung statement of account or promissory note. Ayan po ang mga kailangan nyo pong ihanda. At gano'n na po ulit katagal yung pwede pang magmula nung nailibing na pwede pang humingi ng tulong? Humabol? That's subject to assess. Yes, Cheryl, that's subject to assessment of our social worker. Pero more or less, gano yung acceptable pa na tagal? Isang buwan, 2 linggo, Asek? Gaya ng nabanggit ko, Cheryl, depende kasi dun sa circumstances, ano? But, may mga cases kasi na pwedeng natatagalan din yung pagkuha ng mga ibang requirements or may mga ibang, depende kasi talaga yun doon sa kapag in-interview ng mga social workers, may mga kwento rin ang ating mga clients. So, there are times na kahit matagal na, no, may sabihin mo, 1 buwan na, hindi pa na-process. Pero ina-accommodate natin. Because there are valid reasons na nakita yung ating social workers why they were not able to process yung pong kanilang request for financial assistance. Okay po. Puntahan ko lamang po before we let you go. I know you need to leave by 4:30, Asek. Ito po, sabi lang ng ating mga netizen. Si Anthony Mercader Papeliares, sa pag-file ng funeral o burial assistance sa pamamagitan ng DSWD at nakakuha ng positive results, hindi na ba pwedeng humingi ng burial at funeral assistance sa mga LGU officials tulad sa mga congressman o mismo kay mayor? Pwede naman. No? Well, again, depende po kasi yan doon sa expenses, yung amount na kakailangan ninyo. Yes. Sa DSWD po kasi dahil may ceiling po kami, no, maximum nga is 50,000. But then again, subject kasi to the social workers assessment kung halimbawa, yung kung binigay po sa inyo ay ang nai-release po based on our assessment ay 50,000, that's maximum na, pero malaki pa po yung expenses na kinakailangan nyo pang ma-incur. Maaari naman po kayo magtungo sa iba pang tanggapan na nagbabahagi rin po ng similar na tulong. Because the intent naman of the government, of course, is to assist you po, ensure na lahat po ng inyong mga obligations ay masettle, because in that way, makakatulong po yun doon sa recovery rin ng pamilya o ng individual, may tutuon na rin niya yung atensyon niya sa iba pang mga bagay that would lead, no, to their full recovery kapag yung mga ganitong mga expenses ay nasisettle. So, no one is precluded naman po from availing services, subject again to the requirements and guidelines that are being implemented not only by the DSWD but by all other offices as well. Ito po si F. Saulog, sabi niya, bakit ang DSWD ay walang MOA sa PGH? Because daw, yung PGH still requires for the GL bearer to present post-dated checks to honor the GL. Then need pa to reissue updated PDC if hindi pa raw nakakapagbayad si DSWD sa PGH. Most likely, Cheryl, ito ay for medical hospital expenses. Opo. No, but we'll have to check on that kung ano na ba yung status din ng ating pong pakikipag-ugnayan with other hospitals.
Pero 'di ba dapat hindi kinukuhanan ng post-dated check yung patient? Dapat po ganun eh. Kasi kung Ay, ang requirement ng DSWD is promissory note. oo, oo. So ang dapat din ang PGH, especially government hospital, ang alam ko kahit nga sa mga private hospitals, ako ito, I'm sure, baka hindi. Sa PCSO kasi bawal din yon yung i-reimburse. Meron pa yung iba, nag-a-advance, tapos pag daw nakasingil, regardless kung anong government agency yon ay i-reimburse sa inyo. Yun hindi rin po dapat. Lalo na kung may accreditation naman may accreditation ng kunwari DSWD or ng PCSO, yung hospital na yon, dapat hindi po nagpapa-advance. Anyway, sa ibang araw po natin pag-usapan yan. But ASEC, thank you. Thank you for giving us time ngayong hapon para mas maintindihan ng mga kapatid natin kung paano makahingi ng burial at funeral assistance sa DSWD. Salamat po sa inyong oras, ASEC. Maraming salamat, Cheryl. Magandang hapon. Mga kapatid, simula pa lamang po or first half pa lamang po yan ang ating programa. Sa ating pagbabalik, magkakasama naman po natin ang SSS at pag-usapan po natin ang death benefits bilang miyembro ng SSS. Sali po kayo sa ating discussion. Simple lamang po. Ano nga ba ang ating tanong? Ayan, nakalimutan ko na senior moment ang lola nyo. Ayan, ang ating question of the day, dapat bang gawin ang pagpapalibing? Sagot po kayo sa ating question of the day. Baka ho kayo ang aming mapili at magkamit ng 500 pesos. Ang gagawin nyo lamang po, syempre dapat ay i-post nyo po yan sa ating live stream at dapat po i-share nyo yung ating live stream. Or pag may mga concern po kayo sa inyong membership sa SSS, eto na. Sa ating pagbabalik, SSS time na. Kaya tawag din po kayo sa ating tanungan hotlines at mamaya po ay kung kayo po ay may mga concern at idudulog po natin yan mamaya sa ating guest official mula po sa SSS. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Oras natin mga kapatid, 4:36 ng hapon. Kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, dapat bang gawing libre ang pagpapalibing? Comment na po kayo at i-share ang ating live stream at malay nyo, kayo po ang mapili namin na mag-commit today ng 500 pesos. At kasama na po natin live by StreamYard si Sir Fernan Nicolas, ang Vice President ng SSS North NCR Division. Magandang hapon po sa inyo, Sir. Salamat po sa oras. Magandang hapon, Michelle, at sa ating mga taga-subaybay. Isang magandang hapon po sa ating lahat. At simulan muna po natin sa bagyo. Ano po, kasi marami pa rin marami po talaga ang nasalanta at naapektuhan itong bagyong Christine. Anong loan programs po ang available para sa mga nasalanta sa ating mga SSS members? Para po sa mga aktibong miyembro, gaya po na inanunsyo natin isang araw, open po yung ating salary loan para sa kanila. So ang requirement lang po doon, kailangan syempre naka-enroll tayo sa My.SSS kasi po lahat ng mga loan programs natin ay ma-avail through online doon po sa ating My.SSS. At ang kailangan din po yung inyong mga savings account or yung nominated accounts ninyo, dapat ay naka-enroll sa My.SSS sapagkat doon po natin i-deposito or doon natin i-credit yung loan proceeds. So yun po yung available para mga sa aktibong miyembro. Para naman po doon sa mga pensionado, meron po tayong 3 months advance pension program. Yung 3 months po na ibibigay natin ay doon din po natin i-credit sa kanilang mga naka-enroll na online facilities. So kailangan talaga naka-enroll ka pala sa My.SSS. Yes, ma'am. Lahat po ng loan program natin is available. Yung short-term loan program natin is can be availed using our My.SSS account. Mm-hmm. Okay. So, pwede po ang salary loan at pwede po doon sa mga pensyonado 3 months advance na pensyon. Yun po yung pwede nyong i-apply. Agad-agad po ba? Sigurado po bang maaaprubahan sila? Or kailangan nasa ilalim sila ng calamity area?
Hindi naman po kasi usually may mga cases kasi na hindi ba yung mga taga-probinsya ang ginagamit ng address ay dito sa Maynila, ina-approve po natin 'yon. Ang outright approval po 'yan kung ikaw ay self-employed at voluntary member, kung ikaw naman po ay employed, kailangan po ng approval ng employer. Okay. Kung ang pension po, pensioner, ay pwede as much as 3 months advance na pension, sa salary loan po, gaano kalaki? Pwede po yan na 2 months salary loan, ibig sabihin 2 buwan, katumbas ng iyong monthly salary credit na hinuhulog, yun po ang ibibigay natin. Kung pong nakapaghulog ka na at least 72 months, qualified ka doon sa 2 months loan. Kapag ka naman below 72 months, 1 month loan po ang ma-avail ng isang miyembro. Okay, salary loan, kasi hindi naman po ang hinuhulog naman ng isang empleyado ay parte lang, di ba? Maliit na bahagi po ng kanilang salary. So yung entire salary, 2 months of the whole amount of the salary? Ma'am, usually kasi meron tayong tinatawag na monthly salary credit. Yun yung katumbas nung actual salary na tinatanggap ng miyembro. Unfortunately po, ang covered lang kasi ng Social Security ay yung first 20,000 na salary. So basically, kung ikaw ay isang minimum wage earner, cover yun lahat, di ba? Opo. Kasi karaniwan yata ngayon 16,000. So makukover po namin yung the whole salary mo. So kung 2 months, magko-qualify ka sa 2 months doon, magiging 32,000 yung inyong matatanggap. Kung naman less than 72 nga, 16,000. Paano po pag voluntary member? Kagaya po kami, yung mga talents lang, mga talents, hindi po regular na empleyado, pero Yes. buwan-buwan naman po, religiously ay nakakapagbayad po ng membership, ay pwede rin po ba kami nun? Yes po. Ma'am, baka po sa mga katulad yung may income, mga self-employed po kayo, baka hindi kayo voluntary member. Whether self-employed or voluntary, depende po yan doon sa laki ng hinuhulog nyo. Like for example, kung ang hinuhulog natin is para sa 10,000 na monthly salary credit, ibig sabihin kung 2 months magiging 20,000, kung 1 month naman 10,000 ang makukuha nyo. Ito po, tinatanong ako, paano daw po kung nakamax sila ng binabayad buwan-buwan as self-employed? Ang maximum po ngayon ay nandun nga tayo sa 20,000 monthly salary credit. Oo. So dapat naghuhulog kayo ng 2,800 sa buwan. Ayun po. Yun ang katumbas sa contribution po. Okay. So paano po ulit mag-a-apply for a salary loan or advance pension, 3 months advance pension? May mga kailangan po bang ihanda or online na po lahat? Ma'am, ang loans po is online. Ang kailangan nga po, gaya ng sabi ko kanina, naka-enroll sa my.sss. Pangalawa, yung pong nominated savings account niya ay dapat naka-enroll din doon. Pwede rin po yung GCash, yung Paymaya, tinatanggap din po namin yon. Pero kasi yung like for example, sa bagay, maliit naman po yung maximum of 40,000. Sa GCash yata may restriction or may limitation. So palagay ko po sa loans, kaya din naman. Pero mas maganda sana kung ma-enroll nyo na kaagad para po bago mag-apply. Kasi basically po kahit na mag-apply ka tapos hindi naman naka-enroll yung savings account, hindi po yan ma-approvean. So dapat po talaga maayos muna yung record nyo bago kayo mag-apply. Maayos ang record, ibig sabihin meron na kayo naka-enroll na savings account doon sa ating disbursement account enrollment module sa my.sss. Yung pong ating advanced monthly pension, yung po ay ina-apply sa ating mga branches. Namomonitor nyo po ba, sir, na kung gaano karami na po ang nagpa-register sa my.sss, doon ilang porsyento na po ng mga SSS members? Malaki na po ang naka-enroll dyan kasi matagal na tayo nagsisimula dyan sa online system. Especially nung nag-pandemic tayo, di ba? Malaking porsyento na po ang wala lamang po akong data sa ngayon doon sa ating actual, pero dati po nasa 16 million na po kami Okay. Na naka-enroll. Okay, kasi ako tinitignan ko, sabi ko parang hindi pa ako naka-rehistro or naka-register. So pupunta lang kayo mga kapatid, my.period yon SSS portal. SSS. Oo, yung po kanilang portal, Yes, 'di ba? Member portal, yes, tama?
Tama po yun. Oh. My.SSS portal. Or i-click nyo, i-type nyo lang sa browser, SSS Philippines, di ba? Lalabas naman na yun. Pwede na po kayong, kumbaga, doon nyo na i-click-click na lang. Okay. Alright. Puntahan naman po natin, Sir Fernan, dahil nga po malapit na ang undas, pag-usapan po natin yung funeral benefits. Ano po ba ang mayroon sa SSS para sa mga miyembro pag nangailangan po sila ng funeral or burial assistance po? Okay, ang isang miyembro po, ibig sabihin yung may isang valid contribution ay qualified na makatanggap ng funeral benefit. Kung sino man po ang kung may asawa, siya po yung aming unang parang preferred claimant diyan. At kung wala namang asawa, kung sino po yung nag-shoulder ng expenses, funeral expenses sa pagpalibinga ng ating mga miyembro. So ayon po sa ating revised guidelines, basically ang halaga po nito is 12,000 minimum up to 60,000. So kung pong may hulog kayo na at least 36 monthly contribution, ang pinakamababa niyo pong matatanggap ay 20,000. Kung namang less than 36, 12,000 po yan. Pero depende nga sa laki ng hulog at sa dami ng hulog, ang pinakamalaki pong matatanggap ng pamilya ng namayapa ay nasa 60,000 sa funeral assistance pa lang. Sabi nyo nga po ay kailangan, ideally, dapat yung asawa or kamag-anak po kasi baka mamaya may mga pagkakataon hindi na po mahanap ang asawa. Opo, not necessarily. Sabi nga namin, prepared lang natin yung claim, yung asawa. Pero may mga cases nga na sabi nyo nga, hindi mahanap or meron din namang walang asawa. Opo. So, kung sino po yung nag-shoulder ng expenses, like for example, may resibong ipapakita sa amin galing sa funeral services, yung sa embalming services, yung burial permit transfers, yung po pang mga ganun. Kung sino po nakapangalan doon, pwede pong i-claim yan ng kahit sino sa SSS. Pwede po ba nating isa-isahin, Sir Fernan, yung mga kakailanganing ihandang documents po? Opo. Number one, of course, yung death certificate ng member. Kailangan po yun para mapatunayan natin na talagang namatay si miyembro. Pangalawa po, yung ownership ng account. Kailangan mapatunayan ng isang claimant na si miyembro na ito ay may-ari ng ganitong social security number. At ang pangatlo po ay yung official receipt mula sa funeral parlor kung hindi asawa po ang claimant. Pero kung pong asawa ang claimant, ang kakailanganin po natin ay yung marriage contract niya. Hindi na po kailangang mag-submit ng kahit na anong resibo. Ang pakikita lang po sa SSS, ang ipipresent lamang po ay yung kanyang marriage contract. Gaano po katagal mag-release ang SSS pagdating po sa ganito? Parang lumalabas po ito, Sir Fernan, parang reimbursement. At Sort of, apo. Reimbursement po yung ating funeral benefit. Ma'am, 3 days lang po. Matagal na po yung 3 days. Kailangan po natin mabayaran yan ng 3 days sapagkat ang purpose nga po nito ay maasistihan yung pamilya sa pagpapalibing ng ating mga namayapang miyembro. Kaya kailangan kaagaran yon. So ang binibigay lamang po sa amin ng SSS ay magproseso ito sa loob ng 3 araw. may prescriptive period po ba na pwede pang ilapit? Kunwari, siyempre, minsan po hindi na naasikaso agad, naalala na lang after 2 weeks or a month ng pagkamatay, pwede pa rin po ba? Pwede pa po yun. Hanggang 10 years po, pwede po natin i-claim yung funeral benefit. Simula po sa pagkamatay, ang reckoning date po natin kung kailan yung date of death niya, up to 10 years po yan. Pero ina-advise namin, wag na natin patagalin sapagkat meron pa po itong kasunod na death benefit claim. Okay. Mas madali kung mag-file ng death benefit claim kung bayad na natin yung funeral benefit. Okay, ano naman po itong death benefit ng isang SSS member? Okay, ang death benefit po ay benepisyo o cash benefit na ibinibigay sa beneficiary ng yumaong miyembro. Pwede pong beneficiary, pwede beneficiaries, depende po yan sa klase. 2 klase po ito, isang monthly pension at isang lump sum. So kung po ang isang miyembro ay may hulog na at least 36 monthly contribution at may primary beneficiary, qualified po ito sa pension, sa monthly pension. Kung naman pong less than 36 months, at kahit na po siya may primary, ito po ay lump sum benefit lang. Kahit po ang isang miyembro po na may 36 monthly contribution pero wala ng primary beneficiary,
lump sum benefit din po ang binibigay natin sa kanila. Okay. Sino po ang primary beneficiary? Ang primary beneficiary po ay ang dependent spouse hanggang sa siya ay muling mag-asawa at minor de edad na dependent, legitimated o legally adopted at illegitimate na mga anak na hindi pa umaabot ng 21 years old o walang kapasidad upang suportahan ang sarili. So, basta po yung anak ninyo is less than 21 years old at hindi pa wala pang trabaho, hindi pa kumikita ng sa sarili niya, ito po ay qualified na makatanggap din, ay ma-classify natin as primary beneficiary. Yun naman pong mga anak natin, yung mga incapacitated o yung mga may karamdaman simula nung sila ipanganak, sila rin po ay qualified as ang treatment po natin sa kanila ay primary beneficiary. Regardless of age? Regardless of age po, kasi ang hinihingi na po namin dyan is medical certificate and also tinitingnan din po yan ng ating mga medical officers, binabalidate din po yan. Okay. Bago po natin ipagpatuloy itong ating discussion, puntahan ko po ang ating mga callers, Sir Fernan. Kasama natin si Lonely Girl. Ayan, itago natin siya sa pangalang Lonely Girl ng Quezon City. Hi, Lonely Girl! Good afternoon po sa inyong dalawa. Opo. Ano pong may paglilingkod namin? Magtatanong po lang ako kay Sir. Opo. Tungkol po kasi, ako po kasi isang byuda, noong April 2 lang namatay yung asawa ko. Nung lumapit po ako sa SSS, ang sinabi niya sa akin, sa amin, nung anak ko, dahil hindi raw kami naka 5 years ng pagsasama, kasi namatay po agad yung asawa ko, natake sa puso. Hindi raw po maisa-transfer sa akin yung pension ng asawa ko. Kaya ang tanong ko lang po, naging batas na po ba yun at kailan? Wala akong alam na may batas na. Ma'am, hindi po ba, kasal po ba kayo? Yes, ma'am. Pinakita ko po yung death certificate, marriage contract, yung Senomar, kompleto po. Bakit ganun na Sir Fernan? Opo, may paliwanag po kami dyan. Si ma'am po kasi nagpakasal, ang ginamit po niya, hindi po pa pag nagpapakasal tayo, usually gumukuha tayo ng marriage license. Okay. Si ma'am po, hindi kumuha ng marriage license. Ang ginamit po niya yung Article 34 na tinatawag sa Family Code. Pero sa Article 34 po, nakalagay doon, kailangan, pagka ginamit mo siya si Article 34, dapat at least 5 years na kayo nagsasama. So ang presumption po ng kung sino man yung solemnizing officer, nagsasabi siya ng totoo na 5 years na siyang nagsasama, kaya po ikinasal siya. So nung in-examine po namin sa SSS, siguro nakita nung ating processor o nung aming receiving officer na pagka kinukompute niya, hindi maaaring nagsama ito ng 5 years bago siya ikinasal. So nakalagay po kasi sa proseso namin, lahat po ng pumapasok na dokumento ay titingnan natin yung order and validity. So sa nakikita po natin, not in order, kasi hindi niya nasatisfy yung requirement doon sa Article 34 na sinasabi nga na dapat ikaw kung kayo ay magkapakasal at ginamit natin yung provision doon sa Article 34 ng Family Code, dapat nga 5 taon na kayo nagsasama. Nakita po namin na hindi siya nagsama ng 5 taon bago magpakasal, kaya po hindi natin siya matatanggap na primary beneficiary. Dapat po, masabi agad, hindi na ako pabalik-balik. Alam nyo naman, pag senior, tapos disabled pa, kailangan pang mag-request ng ganito, ganyan, nagkagastos pa ako. Iyon pala, ganun din naman ang kinalabasan. Di sana, prangka, hindi ka, kasi nakita na, bago naman po ako nagpunta, kumpleto naman ako ng requirements. Opo. Ng married. Tapos ang wala lang ako, yung lisensya. Kasi po sa West naman, hindi naman sila nag-request na kumuha ka ng lisensya. Kasi sa West nga lang po kami nagpakasal dahil siyempre senior na, retire na yung naging asawa ko. Wala nang maraming pera. Kaya ganun. Kung nag-inquire sana o nag-request sana yung West na kumuha ka muna ng lisensya, hindi po eh. Kaya, sino po ang may kasalanan nun? Okay. Ako ba o kami? Ay, kami ba o sila? Sir Fernan, mayroon pa bang paraan? Kasi at the end of the day, kasal po sila, legal siyang asawa, may karapatan, hindi po ba? May way po ba para
makamit nila yung yung kanilang yung dapat na benefits? Oh, ma'am, ganito po. Ako po yung humingi ng pasensya kung may sinasabi niya nagkagastos na abala. Ang proseso po kasi namin at tinatanggap po yan at ipaprocess sa loob. Sa loob ng kailangan matanggap po ng branch at saka po yan po forward doon sa tinatawag nating processing mga departments upang matingnan nga yung mga dokumentong isinabmit. Doon po sa katanungan ninyo na kung mayroon pang paraan, meron po kaming denial letter na ibinibigay dyan at nakasaad naman po doon na pwede silang mag-file ng petition before the Social Security Commission. So, i-challenge nila yung decision ni SSS sa Social Security Commission. Pero po, sa akin kasi, kung i-advise natin, kasi malaking gastos po yun, mag-i-entail ng cost yun. Sa mga experience po namin dito, dahil nga ang basihan namin dito, yung validity ng marriage or yung order ng marriage, mukha pong maliit yung tsansa kasi nga po, hindi niya na-satisfy na 5 years yung nagsama bago siya kinasal. Pero po kung may basihan siya, may maipapakitang pruweba na 5 years ago, bago kami ikasal, ay nagsasama na kami bilang mag-asawa sa isang bubong, yan po ay ina-advise ko na i-challenge ka nila yung decision at i-apila nila yung naging denial or rejection ng SSS doon sa kanyang claim. Excuse me, sir, di po ba kapag may buhay pa ang asawa, kasi po, kaya ako nagpakasal na ng ganong lang, kasi po, nung mga time na yun, buhay pa yung asawa ko. Pangalawang asawa po kasi ako. Hindi ko naman alam na pagdating ko ng senior, magkakaasawa pa ako. Sino bang mag-aakala bukod sa disabled na nga ako, senior, nagkaasawa pa po ako. O di po ba? Hindi, ngayon, doon naman sa pagkakaano, kaya namatay yung dahil atake po siguro, hindi naman niya ginusto na mamatay siya agad-agad, di po ba? Opo. Ma'am, ang nangyari po sa inyo, yung pong sa Article 34 nga, nakalagay doon, pwede kang gamitin mo yung provision na yon kung ikaw ay nagsasama na ng 5 taon nga, na walang legal impediment. Maaari pong nagsama nga kayo ng 5 taon, pero buhay pa yung unang asawa. So, hindi rin legal. Opo. Hindi kayo pwedeng ikasal. Okay. Kaya po, nadidina yung benefits. Actually, ma'am, sasabihin nga, wala kaming karapatang mag-declare ng nullity and void ng kasal na yan. Totoo naman po yun. Pero kami po sa loob ng SSS, ang treatment mo nga po namin dyan, not in order yung marriage. Ngayon, pwede nyo pong i-challenge yan, pwede sa korte o kahit anong dokumento magpapatunay nga na mali yung aming pananaw. Pero nga po doon sa mga deklarasyon, kasi nakikita namin, Miss Cheryl, kung sino yung unang kinasal, hingi namin yung death certificate noon. So makukompute namin, kailan ba ito namatay? Naka 5 years na ba ito? O baka hiwalay lang sila nung unang asawa, tapos nakipagsama na si ma'am. Pero kahit po hiwalay na sila, hindi pa rin kayo pwedeng ikasal kasi buhay pa yung unang asawa. Opo. At nung yung unang asawa, hindi po kayo wala pang 5 years. Ang makakakuha po ng benefits ay yung unang asawa, yung legal na asawa po. Ganun po hindi na rin po kasi namatay na yung unang asawa. Kaya lang nga, okay. lumampas tayo sa 5 years. Ang may asawa pa pala si lonely girl. Opo. So, excuse me nga po, excuse na lang. Sa madaling salita, kung malaki rin naman ang magagastos ko dahil sa pag-aapil ako, para case at lalapit pa po ako sa inyo. Opo. Parang ganun po lumalabas. Parang sinasabi lang din po na hindi na po ba tayo makakakuha talaga po ng benefits. Kasi hindi po nasunod yung isinasaad na dapat masunod po sa polisiya po ng SSS, ma'am. Dapat, social media nila yan. Pinatingnan ko sa anak ko, wala namang ganun. Bakit? Konting lang, naka-social media. Pero yung mga ganyan, lalo na katulad ko, member din ako ng SSS. Member yung naging asawa ko ng SSS. Walang advice na ganun man lang. Kaya dapat maging aral sana yan sa katulad ko. Thank you very much. Thank you po. Salamat po. Ihabol ko, Sir Ferdinand, wala na po tayong oras, pero ihabol natin si Marie Nercua mula sa Marikina. Hi, Marie! Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon. Ano po may paglilingkod namin? Tanong ko lang, ma'am, kasi po yung asawa ko po, namatay po noong 2016, ma'am. Ngayon po, sabi ko sa SSS, kasi namatay po sa Pampanga.
Pumunta po ako ng OR doon para lang yun, may stop na po ako, ma'am. Kaso hanggang ngayon, wala pa po yung burial, ma'am. Ganun na katagal? Ano pa si ma'am namatay? 2016 pa po, ma'am. May stop na po ako, ma'am. Tapos, pinabalik Ma'am, pero ako ng kailan po SS na-file? Marikina. Kailan po na-file yung claim? Kailan nyo final yung claim? Ganun, agad-agad din, ma'am. Ano lang, ma'am, 1 month lang after nung namatay si ma'am, naipal ko na po agad-agad. Tapos, pinabalik Naku, ako baka ng po SS may Marikina, problema. ma'am. Ma'am Cheryl, siguro kuhanin ko na lang yung Pero SS number through your program. Hindi po natin pwedeng Okay. dito Apo, ibigay yung apo. SS number. Wait. Data privacy Oo. tayo. Ganito, Marie, wag mong ibababa yung telepono. Nandiyan ba si Apo. San? San, pakikuha yung detalye ni Marie. Marie, ibibigay namin yung contact number mo sa team or kay Sir Fernan Nicolas at sila na makikipag-ugnayan sa'yo at para maasistihan ka. Maraming salamat po. Oo, Thank you you're po. welcome. Oo, kahit na po matagal na, 2016, pwede pa naman. Malapit na, hanggang 2026. Ha, Sir Fernan? Habol Yes po, natin. ma'am, basta po natataka na yan ang claim na-receive na ng SSS. Kahit po lumampas sa 10 years yung processing time natin, pwede pa rin po yan. Kaya lang, I doubt it po kasi ang tagal-tagal naman parang hindi ganun po yung... Napakadali pong bayaran ng funeral benefit. Baka may problema or... Baka nagka-problema along the way. Opo. Yes. Nagka-technical problem. But salamat po. Thank you sa oras po, Sir Fernan. At kailangan bumalik-balik po kayo dahil siyempre maraming concerns po ang ating mga SSS members. But thank you for making time today. Maraming salamat po. Tumawag lang po dito sa tanggapan at siguradong kami po ay paulakan namin ang imbitasyon. Salamat po. Magandang hapon, Sir Fernan Nicolas, ang Vice President ng SSS NCR North Division. Mga kapatid, dito po tayo sa mga mensahe nyo. Ihabol ko si Marites Insha. Para sa isang ordinaryong mamamayan, mas mainam po na libre ang pagpapalibing pero maayos naman sana din bilang pagrespeto sa namatay at namatayan. Malaking tulong po yon. Si Ronald Tumbaga, kung maaari lamang po sana gawin na ngang libre. Si Edwin Aquino, kung hindi man kayang gawing libre ang pagpapalibing, sana magkaroon ng program ang gobyerno para sa memorial plan ng mga low-income individuals. Si Mark Mendez, maganda namang gawing libre talaga, pero aangal po dyan ng mga funeral homes. Isa-subsidize ng pamahalaan, no? Si Viviana Baby Barcelona, mahalaga rin po siguro na magkaroon ng increased awareness ang bawat Pilipino tungkol sa mga options at sa gastos sa pagpapalibing. Ang ating winner ng 500 pesos, ang sabi niya, dapat lang po na gawing libre na ng pamahalaan ang pagpapalibing sa bawat Pilipino, lalo na ang mga walang kakayanan o mga mahihirap. Naway gumawa o magkaroon na ng batas tungkol dito gaya ng mga public cemetery natin ay gawing libre na rin. Pangkonsuelo na sa mga namayapa kasi nakakalungkot, patay na nga, pinagkakakitaan pa. Maraming salamat and congratulations sa iyo. Ikaw ang nanalo ng 500 pesos, Jason Abulencia. Congratulations sa iyo, Jason. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas, dito po sa ating programa, mag-monitor tayo, undas mode. Marami na po nagsisiuwian ng kanilang probinsya o magsisiuwian, bebiyahe, nagpupunta sa iba't ibang sementeryo. So we'll give you an update tomorrow. Samahan niyo po kami 4:00 ng hapon. Magandang hapon muli. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita.